For today's video mga kabikers, samahan nyo ako. Ito nga yung ginawa ko ng turmeric cheese pandesal. Napakalambot mga kabikers at napaka-fluffy ng kanyang laman. Ayan o, ayan yung cheese na ginamit natin. Depende na sa inyo kung ano yung cheese na yung gagamitin. At saka napaka-organic ng kanyang flavor mga kabikers. Amoy na amoy talaga yung kanyang turmeric. So kung paano ko siya ginawa, panoorin yung video na to. So yan mga kabikers, ito nga po yung turmeric na ginamit ko. So bumili ako sa palengke, bali ang bili ko niyan ay nasa 30. At ayan, kinudkod ko siya mga kabikers. At ito na siya ang naging resulta ng ating turmeric. Bali kailangan lang natin dyan ng kanyang katas. Hindi naman natin isasama yung turmeric talaga. So naghanda na ako ng mga ingredients. Inuna ko yung aking asukal, 125 grams. Tapos nag-add din ako ng Alaska Evap, 1/3 cup. Ayan mga kabakers, naglagay din ako ng isang piraso ng itlog. Itlog ni Manoy. Ayan. Dry yeast, 5 grams. Tapos asin, 7 grams. So yan mga kabakers, minix ko nga lang para matunaw yung ating mga linagay na ingredients. At ito na yung turmeric. Bali gagamit ako dito ng half cup water. Ilalagay ko sa dyan sa kinudkod kong turmeric para makuha ko yung kanyang katas. Bali yung gagamitin natin dito mga kabikers, yung katas lang. Yun ang gagamitin natin na flavor. Napaka-organic na ng flavor ng pandesal na to. So yan mga kabikers, bali binuhos ko na yung isang kalahating cup ng tubig natin. Nagpatuloy nga lang tayo dyan. Yan, gumamit ako ng salaan para hindi masama yung turmeric. Kasi ang kailangan ko dyan is ang kanyang katas lang. Yun ang ating gagamitin. Halo dyan yun ang pinaka-flavor natin. So hindi na ako naglagay ng vanilla kasi masarap mabango na yung turmeric, kaya hindi na ako naglagay ng vanilla. So yan, napakaganda nito kasi napaka-organic nga gaya ng sinabi ko at sinubukan ko. Tamang-tama kasi may bisita tayo ngayon, medyo may edad na rin kagaya ko, kaya ito yung flavor na ginawa ko. So yan, naglagay din ako ng lard or margarine, 100 grams yun, bali 50-50 para mas maging malambot yung ating dough. Yun naman talaga ang gusto natin, yung malambot siya. Nasa lard o margarine talaga makatulong yan. So naglagay din ako ng 500 grams na bread flour or first class. Yan. Tapos dito kakamayin ko na mga kabakers yung pagmasa ko. Hindi ako gagamit ng gloves. Kamay yung ginamit ko. Ayan, nag-umpisa na nga tayo sa pagmasa. Ayan, ganun lang siya. Diyan ko lang siya minasa kasi medyo maliit. Ayan, tuloy lang ako sa pagmamasa dyan mga kabakers. Ayan, ang gagawin natin dito ay mano-mano. Pero kung gusto nyo naman ng idaan sa dough roller, pwede rin naman, or mixer. Sa atin mano-mano, mapapansin nyo medyo malambot yung pagkamasa natin. Sinadya talaga natin yan kasi dinagdagan ko yung lard or margarine kasi ang ginamit ko is bali 100 grams, kaya medyo kalambutan talaga yung masa natin. So okay lang yan kung mano-mano lang, basta ang importante is papaalsahin nyo lang siya bago nyo siya mamasahin ulit. Re-rest nyo lang yan kagaya ng ginawa ko. Kaya pala yan siya nagaganyan, luminis kasi naglagay ako ng mantika. Tapos yung mga tira-tira dyan sa mga gilid ay tinanggal ko na rin. Tapos linagyan ko ng mantika para maging makinis siya. Yan, tapos tatauban natin siya ng malinis muna na plastic, no, para umalsa siya. Yan, tauban ko siya ng plastic. Kahit 10 minutes or 5 minutes, depende sa yeast na ginamit nyo. So ayan mga kabakers, re-rest ko muna siya ng 10 minutes, tapos babalikan ko ulit. So ayan, after 10 minutes, ito na siya. Balik natin ulit, tapos takipan natin siya ulit. Tapos rest natin siya ng 5 minutes bago natin yan na siya. After
Bali 15 minutes ko siya pinaalo sa lahat. Yan, ganito na yung kanyang magiging mixture. Ayan, tingnan nyo, kumikinis na siya. Although malambot talaga yun siya kasi sinadya natin. Tapos naglagay na nga ako ng oil sa aking misa. Kasi yan, ipa-flatten lang natin para mawala yung mga hangin sa loob ng ating dough. Yan, tapos papaikot lang natin siya. So ayan mga kabakers, dito medyo may kalakihan nga to. Kasi ang putol nito ay nasa 50 grams. Kasi gaya nga ng sinasabi ko kanina ay ito ay papamerienda ko lang kasi mayroong bisita mamaya. Sinubukan ko tong flavor kasi mahilig din siya sa mga flavor ng tinapay, mga organic. Kaya ito yung ginawa ko. Hinanda ko para sa kanya yung flavor organic. So ito yung ating turmeric pandesal with cheese, fluffy. So ayan mga kabakers, tuloy lang natin. Figura na nga tayo dyan. Ayan lang siya. Kunti lang to kasi 500 grams lang. Ayan yung cheese na gamitin ko. Sa mga nakakakilala niyan, alam niyo na kung anong cheese ang ginamit ko. Pero kung kayong gagawa, depende na lang kung anong klaseng cheese ang gagamitin nyo. Tsaka kung gaano yung laki na ilalagay na cheese ninyo. Nasa inyo na yan. Pero kung pambinta ninyo, pwede naman ninyo laitan yung putol. Ito kasi pang merienda lang to kasi sabi ko kanina meron tayo darating na bisita kaya pang merienda yan kaya medyo may kalakihan. So ayan mga kabakers, nag-umpisa na nga tayong magfigura. Kung tawagin, yung pinapaikot yung tinapay, pinapaikot-ikot. So ayan na siya. Ayan, natapos na ngayon. Ilalagay naman natin siya sa ating breadcrumbs. Ayan, ilagay ko siya sa breadcrumbs. Ayan, ang ating pandesal. Ayan, ganun siya. Medyo may kalakihan. Siguro nasa, to siya, 60 to 70 grams yung pandesal natin. Sinadya ko talaga yan para makita nyo lang yung kanyang texture mamaya. So ayan, naglagay na ako dyan sa ating tray na paglalagyan. Bali una, naglagay ako ng 15. Tingin ko alanganin kaya ilinagay ko na lahat kasi 20 piraso lang naman yung ginawa natin. Kaya ilinagay ko na dyan lahat. Bali inisip ko na isang tray na lang para isasabay ko na lang siya maya pag nagluto na ako. Kasi ang oras pa lang ngayon mga kabakers is 1:30 na ng hapon. Bali ito yung pinaghuli nating lulutuin. Yan, pinaalsa ko yun ng kalahating oras. Pagkatapos naluto ko siya ng 15 minutes. And sa taas ko lang siya ng oven linuto mga kabakers. Ito na nga finished product ng ating turmeric cheese pandesal na fluffy. So ayan, makita naman yung kanyang cheese. Napaka cheesy niya. Saka napakalambot nito mga kabakers. Pwede ito siyang panggawing pang business. Kayo na lang bahala. Adjust nyo yung laki. At depende sa cheese na gagamitin nyo. Kung magtatanong kayo kung paano yung paamoy ng kanyang turmeric, ayan, napakabangong. Amoy-amoy talaga. Lasang maamoy mo talaga yung turmeric kahit nagluluto ka pa lang. Kasi wala tayong ibang ilinagay kundi yun lang. Hindi na tayo naglagay ng vanilla. So ayan yung kanyang loob. Napaka-fluffy. Napaka-moist. So ayan mga kabakers, sana nagustuhan nyo itong video. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutan like, share, subscribe na din para updated pa kayo sa mga video ko na gagawin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video natin. Yan na siya. Yan na ang ating turmeric cheese pandesal. Napakasarap. At pinanatan natin yung isa. Unang tikim. Masarap talaga. Napakabango ng kanyang turmeric. At super organic mga kabakers. So, salamat uli. Hanggang dito na lang. See you the next video. Bye-bye.